600 na lalaki laban sa iisang babae. Paano nga ba tinalo at binawian ng buhay ng nag-iisang babaeng ito ang 600 na lalaki sa Europa noong 1600s? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. What's up? Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman po muli dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, hinihingi ko po ang iyong suporta na isubscribe na ito. Support Filipino Vloggers. At sa araw na ito, isang napaka-intense, napaka-interesting at napakagandang kwento po ang ating pag-uusapan. Ito ay walang iba kundi ang patungkol sa nag-iisang babae na tinalo at kinitil ang buhay ng 600 na lalaki. Nangyari pa ito sa Europa, and take note mga Evadgers, mga matatalinong tao ang mga nakatira rito. Alam naman natin na ang ilang mga inventor at mga genius ay dito mismo nanggaling, tulad ni Albert Einstein. Ang specific na lugar sa Europa kung saan ito nangyari ay sa Rome. Ang malaking katanungan ngayon, paano nga ba nautakan ng nag-iisang babaeng ito ang ilang mga matatalinong tao sa Europa? Isa sa mga naging biktima ay ang pinakamahusay na assassin ng Rome. At hindi lang yan, ang mas malupit, kasama pati ang hari na si King Louis XIV sa mga naging biktima. At ang babae ring ito ang tinuturo sa kamatayan ni Wolfgang Amadeus Mozart na isang genius musician at composer. So ang genius na musikerong si Mozart at ang malupit na assassin ay tuluyang binawian ng buhay. Subalit si King Louis XIV ay naagapan pa. Ang malaking katanungan ngayon, anong method o anong paraan ang ginagawa ng babae para mabawian ng buhay ang kanyang mga naging biktima? Ginagamit nga ba niya ang paraang pangkukulam o witchcraft, o ito ay isang pure science? Well, malalaman natin sa pagpapatuloy ng kwento. Ang kwento ay nangyari noong 1600 sa Europa at naitala pa sa kasaysayan. So walang duda na ito ay totoong nangyari. Sa mga panahon na ito, mahirap mamuhay bilang isang babae. Dahil unang-una, wala kang kapangyarihan sa society. Pangalawa, wala kang boses sa society. So totally, minamaliit talaga ang mga babae sa mga panahon na ito. Hindi sila pwedeng maging parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging mambabatas. Hindi tulad ngayon na meron na tayo mga senador na babae, nagkaroon na tayo ng presidente na babae. Pero sa kanilang panahon, hindi po ito pwede. At sa mga panahon na iyon, sobrang hirap rin para sa mga babae ang makahanap ng mga matitinong trabaho. Bilang isang babae sa mga panahon na ito, meron ka lamang tatlong opsyon sa iyong buhay. Una ay ang mag-asawa. Pangalawa ay ang magiging single forever. Pangatlo ay ang maging biyuda. Subalit kahit saan sa tatlo ang iyong pipiliin bilang isang babae, puro delubyo pa rin ang iyong mararanasan. Una, kung ikaw ay mag-aasawa, tsambahan lang kung makakatagpo ka ng isang matinong lalaki na hindi ka sasaktan. Dahil nga minamaliit ang mga babae sa mga panahon na ito, marami sa kanila ay sinasaktan at binubugbog. At dahil wala ngang boses ang mga kababaihan sa society, madalas nababaliwala na lang ang mga ganitong issue. Hindi katulad sa ating panahon ngayon, meron ng Gabriela at meron ng ilang mga nagtatanggol sa mga ganitong insidente. At kung pipiliin mo namang maging single forever, gagawin ka lang din ng mga lalaki na isang babaeng bayaran. At madalas, ito ang pinipili ng ilang mga babae noon na single dahil mahirap para sa kanila ang makahanap ng trabaho. At pangatlong opsyon na pinipili ng marami ay ang maging biyuda. Sa mga panahon na ito, kung ikaw ay isang matinong babae na nakatagpo ng isang asawang lalaki na nambubugbog at nananakit kahit wala ka namang ginagawang masama, kawawa ka habang buhay. At kahit na dalhin mo sa korte ang iyong hinanakit, wala pa ring makikinig sa'yo. So, ibig sabihin, merong injustice sa babae at sa lalaki sa mga panahon na ito. At kung ganitong sitwasyon ang iyong napuntahan, dalawang choice lamang ang pwede mong gawin. Una, magpakamartir habang buhay sa pambubugbog at pang-aabuso ng iyong asawa. Pangalawa, tapusin mismo ang buhay ng iyong asawa. At maraming babae noon sa Europa ang pinili ang pangalawang option.
As in, tinapos nila ang buhay ng sarili nila mismong asawa. Dahil naisip nila kung sila ay magiging byuda na, pwede nilang makuha pa ang kapangyarihan ng kanilang asawa at ang mga pamana nitong kayamanan. Pero, ang malaking katanungan ngayon, paano nila ito gagawin nang hindi sila mahuhuli ng otoridad? Dahil kung sakali mang mahuli sila sa napakatindi at napakasamang gawain at balak na ito, siguradong bitay ang kanilang aabutin. Dito na papasok sa eksena si Julia Tufana, ang malupit na babaeng kumitil ng buhay ng 600 na lalaki. Paano nga ba niya ito ginawa? Well, una, nagtayo siya ng isang tindahan ng mga pampaganda ng mga babae. At isa sa kanyang mga tinitinda ay panglason pala. Magaling sa paggawa ng mga cosmetics product o di kaya mga makeup ang babaeng ito. Kumbaga, tila ba isang Watson noong unang panahon ang kanyang tindahan. At dahil sa talentong ito, kalaunan nakagawa siya ng isang makeup na pwede ring gawing poison. Ang masasabi ko, hindi lang basta-basta matalino, kundi isang henyo ang babaeng ito dahil nakuha niya yung napakahirap na abilidad ng pagmimix ng mga chemicals para gawing makeup. At nakuha ni Julia ang recipe ng poison na makeup doon sa kanyang sikat na nanay na minsan ring pinarusahan ng kamatayan dahil pinatay nito ang sariling asawa sa pamamagitan ng lason. At eto nga ang lason na produktong ginawa ni Julia, ang Aqua Tufana. Well, sa unang tingin, hindi mo mahahalata na ito ay lason dahil ang other purpose nito ay isang facial cream o isang facial oil. At ang Aqua Tufana ay ginagamit ng maraming kababaihan noon sa Europa dahil ito ay pangpabata ng mukha. Pero hindi alam ng mga mister nila na ito rin pala ay panglason. At ang Aqua Tufana ay hindi katulad ng ibang lason na kapag ininom ng tao, instant na mawawala ang kanyang hininga. Ang epekto nito ay dahan-dahan na parang ikaw ay may nararamdamang malubhang sakit. Dahil dyan, magkakaroon pa ng pagkakataon ang asawang babae na udyukan ang kanyang mamamatay na asawang lalaki tungkol sa mga pamana. Pwede niyang sabihin na dapat ibigay mo na sa akin itong bahay, dapat ibigay mo na sa akin yung mga lupain. So ito ay nilalagay ng mga babae sa mga inumin o di kaya sa mga sabaw para hindi halata. So maraming babae noon ang pumupunta sa tindahan ni Julia para bumili ng Aqua Tufana para lasunin ang kanilang mga asawa. Pinipili lamang ni Julia ang kanyang binebentahan ng Aqua Tufana dahil siya ay natatakot na baka mahuli ng otoridad. At isang araw, merong isang customer na pumunta sa kanyang tindahan at bumili ng Aqua Tufana para lasunin ang asawa nito. Pagdating sa bahay, nilagay ng babae ang lason sa sabaw na iinumin ng lalaki. Nung moment na iinumin na ng lalaki, biglang nataranta at nagdalawang isip ang babae at sumigaw na wag mong inumin ang sabaw dahil may lason yan. Nagtaka ngayon ang lalaki kung ano ba ang nangyayari, kaya tinanong niya ang kanyang asawa. At dito na nabisto ang kabulastugan tungkol sa lason na ginagawa ni Julia. Sinumbong ng lalaki sa mga otoridad ang naturang insidente at dali-dali namang umaksyon ang mga nasa pamahalaan. Dahil dito pinuntahan nila ang bahay at tindahan ni Julia. Subalit bago pa sila makarating, meron nang pumuntang ilang mga taong nagmamahal kay Julia at binalaan siya na paparating na ang mga huhuli sa kanya. Kaya tinago nila si Julia sa isang simbahan. At habang nagtatago sa simbahan si Julia, may kumakalat na chismis sa kanilang lugar na nilagyan niya ng lason ang tubig na kanilang iinumin. Dahil dyan nataranta ang mga tao at mas lalong nagpursige ang otoridad na siya ay hanapin. To make the story short, nahuli nga ng otoridad si Julia at inamin niya na humigit kumulang 600 kalalaki ang binawian ng buhay sa pamamagitan ng kanyang lason. Ito ay dahil maraming pumupunta sa kanya na mga bugbog at mga inabusong asawa. At naisip ni Julia na ang pagbenta ng Aqua Fontana o ng lason ay ang paraan para matulungan ang mga ito sa kanilang pinagdadaanang delubyo. Dahil sa napakatinding insidenteng ito, binitay si Julia at kasama pa ng ilang mga babaeng gumamit ng Aqua Fontana para lasunin ang kanilang mga asawa. Subalit ang mga binitay lamang ay yung mga nasa lower class. Yung mga nasa upper class na gumamit ng lason ay hindi po binitay kundi kinulong lamang.
At lumabas din sa investigasyon na muntika na palang maging biktima nito ang hari noon na si King Louis XIV. Buti na lang ito ay naagapan na maaring dahil sa kanyang cupbearer. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang isang cupbearer, ito ay isang pinagkakatiwalaang tao ng hari, kung saan ang taong ito ay siyang magde-decide kung ano ang kakainin at kung ano ang ilalagay na iinumin ng hari tulad ng wine o ng mga tubig. Pwede kasi na merong magtangkang patayin ang hari sa pamamagitan ng lason. At ang mga cupbearer na ito ay merong kakayahan na matukoy kung may lason ba o wala ang isang pagkain. Well, sa aking palagay, maaring nailigtas ng cupbearer si King Louis XIV. Pero hindi nakaligtas sa dilubyo si Wolfgang Amadeus Mozart na isang sikat na musikero at composer noon. Alam nyo ba na namatay ang taong ito sa edad na 35? At ito ang kanyang sinabi bago siya pumanaw. Makikita rito na meron na siyang pagdududa at mismong siya ay nag-conclude na merong naglason sa kanya. Siguradong sigurado si Mozart na ang Aqua Fontana ang dahilan ng kanyang kamatayan, pero sinasabi ng iilang tao na matay siya dahil sa malubhang karamdaman. Pero ang malaking katanungang iiwan ko po sa inyo ngayon, naniniwala ba kayo na by science ginawa ng babaeng ito ang Aqua Fontana or by witchcraft? Ano sa tingin nyo mga Evadgers? Please comment down below. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!